So for today's vlog, pupunta tayo sa Santis Rabbitry. At ngayong araw, ituturo ni Sir Sante ang mga basic steps sa pag-aalaga ng rabbit. So sa mga baguhan, makakapulot tayo ng aral kung paano mag-alaga ng rabbit. So bago tayo mag-umpisa, wag nating kalimutang isubscribe ang aking channel, Efren Camacho, para sa susunod pang mga detalye. So halika kayo at ating panoorin. Hello! Welcome to Santi Rabbitry at narito po ulit tayo para magpabahagi ng konting kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng kondo. Okay? So may mga katanungan na ibabato sa atin at sisikapin nating bigyan ng kasagutan itong mga tanong na ito. Okay? Unang tanong natin, Ano po yung unang tinitignan ng mga buyer pag bumibili ng rabbit? ayan, so syempre dapat pag bibili ka ng rabbit sa trusted na breeder ka bibili, kasi as much as possible gusto nating maging quality yung stock na mabili natin o ma-acquire natin. Ayun, pag kayo ay napunta sa isang kilala o yung trusted breeder, pagdating nyo doon ay una nyong titignan yung kung anong klaseng rabbit ang ino-offer nila. Okay, now if you are going into meat type, syempre andyan ang New Zealand White, andyan ang Cali White, andyan ang Palomino, andyan ang Rex, no? At iba pang meat types or yung mga medium to large type. So una nating titignan, important is yung itsura, no, ng rabbit, no, kung healthy siya, no, yung kanyang fur ba ay makinis, no? Makinis ba ang kanyang balahibo? Yung tenga ba niya ay meron ba siyang ermite, no? Yung mata niya ba ay medyo maluha-luha o very clear ang kanyang mata. Tapos isa ring consideration tinitignan natin, no, itong kanyang mga paa, no, kung gaano kakapal yung kanyang mga balahibo sa paa, kasi tumutulong sa pagprotekta ng paa para maiwasan pagkakaroon ng sore act. So itong rabbit na to is around 6 weeks old. Isa siyang red, pero hindi siya pure, no. Percentage of it is red, pero physically by its color it manifests the traits of red. Okay, and then ano pa nga ba, another consideration pag decide na kayo bibili, you look into the breeding management record of the breeder just to make sure that proper breeding management is being followed. So gusto nating makita na walang nangyayaring inbreeding, ano po. Maganda na makita natin sa record na nagkaroon ng yung outcrossing o yung pagbi-breed ng of the same breed but of different lines, just to maintain the breed, the type of breed, right? Kasi by outcrossing wala ito gaanong disadvantage, no, at mas nakakabuti pa nga ito sa kalidad ng resultang rabbit. Alright, so yun lang po para sa tanong na yon. Sunod na katanungan, Para po sa mga nag-uumpisang mag-rabbit, mga ilan po ang pwede nilang alagaan pag sila ay nag-uumpisa pa lamang? pagka natukoy mo kung ano yung purpose mo sa pag-aalaga ng rabbit, kasi meron tayong dalawang direksyon, ano po, either you produce as a breeder of pet type rabbit or you produce for meat production, and under meat production you can go into further producing fur, yung balat or pelt, or yung kanyang karne, okay, andyan, and other yung manure pwede rin, ano.
So, kung depende yon kung ano talaga yung gusto mong tahakin, no? So, basically sa meat, magandang pag-umpisan yung 5:1 or pwede ring 10:1, no? 5 or 10 dose is to 1 buck. Okay po. Para medyo makita mo kung ano yung magiging resulta pag first hand experience mo, no? And you will be able to know how to respond to the possible problems that you may encounter in raising that number of rabbits. Okay? Next question, please. Mahirap po bang mag-alaga ng rabbit? Actually, ang pag-aalaga ng rabbit ay di naman gaano mahirap, no? Depende yun, dapat you must have to meet the requirements, no? Like, tama ba yung housing mo? Pag maayos yung nakuha mong breed, maayos yung housing mo, maayos yung pakain mo, then probably you won't be able to experience lot of difficulties in raising rabbit. Okay? Ang pinaka-importante ay meron kang first-hand experience sa pag-aalaga ng rabbit o yung tinatawag nating hands-on. Nang sa ganon, you will be able to learn how to respond to varied problems that you may encounter in raising rabbits. Okay? Next question. Ano po yung mga symptoms na makikita natin pag magkakaroon ng sakit yung mga rabbit? Well, basically, wala namang halos pinagkaiba, no, na yung mga sintomas na mapapansin natin sa rabbit as to compared to other animals, no? Pag nakita mong medyo nanamlay na, number one is yung pananamlay sa pagkain, possibly meron niyang stress or sakit, dinadamdam. And secondary to that is yung kanyang dumi. Pagka ang dumi niya ay medyo mamasa-masa na, it's a symptom or possible suspect for diarrhea. And kung sa balat naman, makikita rin natin, kung hindi siya masyado nag-groom ng balat niya, it's a possible result of maybe worm infestation. So, hindi gaano lalalayo yung mga basic symptoms na makikita natin kung ang rabbit nyo ay may possible health problem as to compared to other animals. Okay? Next. Do bunnies have period? Period. Where you're referring to if kung kailan sila mas nagiging fertile. Actually, rabbits do become ready to breed by the age of 6 months by convention. Some breeders experience breeding the rabbit at the age of 5 months. Pero and then pag nag-start na yon, 6 months, continuous na yon. Actually, wala tayong, to answer the question is there is no such period, no, na tinatawag natin yung pagre-regla para sa rabbit. Kasi once they reach that age, basically by convention at 6 months, pwede na po silang i-breed. Now, pero may mga condition na ang rabbit ay voluntary siyang magpa-breed or magpa-stud or hindi. So, mas maganda kung siya ay voluntary na magpa-breed. And one thing to note, if the rabbit is willing to or voluntarily submit herself for breeding, nagkokon po yan. Yung puwet niya, pinataas niya. Ano po? So, nakiki-cooperate siya. Pero pagka yung subsub siya at para siyang yung insektong tatago yung katawan, nakalukot, ibig sabihin hindi siya ready for breeding. Pero since sabi ko nga kanina, at the age of 6 months pwede na yan, so maski hindi voluntary, we can assist the rabbit if we really have program, no? Kung mayroon tayong sinusundan na schedule ng pag-breed, and we may
be able to assist the rabbit na ma-breed ng lalaki. Possible po yun. Another observation ng mga rabbit keepers or raisers dito sa atin sa Pilipinas is that they were able to notice that when the rabbit, the doe, yung kanyang ari ay medyo pinkish, dark pinkish, tapos gumagalaw-galaw siya, nakikiliti pagka natatouch mo yung gilid ng kanyang ari, it's a sign that the rabbit is very receptive, and the chances that it will conceive when it is being bred by the doe ay back, then the chances will be very high. So usually yung tinitignan. But going back to the question and to emphasize the answer is that there is no ano yung tawag doon? Period for the rabbit. Okay. Bakit po kakaunti ang pinuproduce na babae ng rabbit pag nanganganak? There is no such study that would tell us that definitely the rabbits have a lower rate of conceiving does or female. But as per experience on by racers, no, and being shared to fellow racers, that much of the percentage of the kits being kindled by the doe ay mas marami po ang lalaki. Okay? So, bibihira po yung pagkakataon na mas marami yung bilang ng babaeng pinanganak kaysa sa lalaki. Kung meron man, very rare occasion po yun. One thing for my own opinion lang, no, as to explain whether why on most occasion ay mas maraming ipapanganak na lalaki, it is because meat type po kasi ang halimbawa yung inaalaga mong rabbit. Sa meat type, kadalasan dyan, yung lalaki ang kinakatay at ang lalaki yung mas lakas kumonsumo ng pagkain, and they have the characteristic to gain more weight as to compared to female. So that is one of the reason maybe this rabbit of the purpose of consuming their meat ay mas marami ang naipapanganak na lalaki. Okay? Okay, so ano yung last question natin? Ano po ang magandang maipapayo nyo po para sa mga mag-uumpisa pa lamang na mag-alaga ng rabbit? Ano ba ang pwede nating maipayo? Unang-una, dahil sa panahon ngayon medyo tumataas ang yung interes ng publiko sa pag-aalaga ng kuneho, specifically yung pong pangkarneo, yung meat type. Ano po? Unang-una, dapat klaruhin nila sa kanilang sarili kung ano talaga ang kanilang layunin para pasukin ang pag-aalaga ng kuneho. Okay? Na pangkarne. Basically, ang pangkarne na kuneho, by the name itself, karne po ang main product na makukuha po sa pag-aalaga ng meat type rabbit. Secondary to that is the pelts o yung leather na mapuproduce, the organic manure, and other products that we may derive from the rabbit. Ang may papayo ko lang yun nga, siguraduhin nila yung purpose nila. Ano po? One thing, kung talagang papasukin mo yun, ibig sabihin, meron kang nakikinita ng posible na kukuha ng iyong produkto. Okay, kasi hindi ka naman pwedeng pumasok ng basta-basta na nagustuhan ko lang kamo, kasi mag-i-invest ka ng halaga at hindi lang halaga, pati oras ay tumatakbo, no? So kailangan may nakaset ka ng vision for that purpose. Another, if you have already considered and decided to pursue yung pag-aalaga ng meat type rabbit, before you acquire your stock or yung mga breed stock, you have to first establish your forage. When I say forage, we are referring to the grass na magiging main source mo ng pagkain ng rabbit. No?
Parang sa ganon, hindi ka mamumulubi sa pagpapakain ng rabbit gamit ang feeds because ang feeds naman ay may presyo yan, may kamahalan. So, how would your product be feasible enough na maibenta mo at magkaroon ka ng ROI kung mas marami kang operating expenses as to compared to your projected income. So, first, establish your forage. So, andyan ang mga maraming pwedeng pakain sa rabbit. Alam niyo po kung ano yung pwedeng ipakain sa mga kambing ay posible rin po, pwede rin pong pakain sa rabbit. You establish your Napier grass plots or plantation, your Madre de Aguas, your other forage. Okay? Secondary to that is, of course, you must have to set up your location for your possible rabbitry shed, no? So syempre dapat secured siya, no? Hindi siya malalagay sa alanganin, like for example the intrusion of predators, and make use of long lasting materials, no? It's a way of investing, no? If you say long lasting materials, ito yung mga matitibay, ngunit kuminsan at kadalasan ay may halaga o mapresyo. So it's a way of investing. Isa yung bibili ka ng mura pero madaling masira. Another thing is you read a lot. You attend seminars, and it shouldn't end there by attending seminars. You read a lot, and by the time you have started your rabbitry, you will be able to reconcile the knowledge that you have read, no, from the books or texts that you have read, with the experience na hands-on. So makikita mo kung ano yung applicable sa iyong rabbitry or not. And basically, you must have to love your interest, or mayroon ka talagang passion. It's not on, well, syempre, andyan din yon yung tinitignan mo, yung return, no, yung magkaroon ng income. But basically, sometimes yung pag-generate ng income is tends to be secondary sa iyong passion, mag-alaga at magparami ng rabbit. So, yun lamang po, at sana ay nakapulutan nyo ng aral at advice or tips itong mga naibahagi natin, at maging kapaki-pakinabang sa inyong pag-aalaga ng kuneho, at aking ding idinadasal ang inyong tagumpay or success sa papasukin ninyong venture. Maraming salamat at magandang hapon. So yun, sana may natutunan kayo sa araw na to, at wag po nating kalimutang i-like, comment, and subscribe Efren Camacho for more details. Salamat!